Papa promise hindi ka hahanap ng ibang mommy, tanong ni Tala, habang tinititigan ang kanyang ama ng malalaki niyang berdeng mga mata, habang sinusubukan nitong kumutan siya bago matulog. Naramdaman ni Javier Alcantara na parang naubusan siya ng hangin sa baga. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae ay may pambihirang talento sa pagtatanong ng mga bagay na lubos na nakakapanghina sa kanya. Bakit mo naman naitanong iyan, prinsesa, ang naisagot niya, habang umuupo sa gilid ng kama na pinalamutian ng mga bituin at pilak na buwan. Mahigpit na niyakap ni Tala ang kanyang luma ng teddy bear, isang regalo mula kay Elisa, bago ito pumanaw dahil sa sakit. Kasi po sabi ni Martina sa school kanina ang papa niya, may bago ng mommy. Pagkatapos umakyat sa langit ng mommy niya, paliwanag niya ng may kalupitan ng pagiging tapat ng isang bata. At ayoko ng ibang mommy, gusto ko si mommy pa rin ang mommy ko kahit isa na siyang bituin ngayon. Naramdaman ni Javier na may bumara sa kanyang lalamunan. Paano mo ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na walang sinuman ang maaaring pumalit kay Elisa? Ang mismong pag-iisip nito ay tila isang pagtataksil sa babaeng naging sentro ng kanyang mundo. Talabuhay ko, simula niya maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Si mommy ang palaging magiging mommy mo, walang sinuman ang makakapagbago niyan kailanman. Pero hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Sabi ng teacher namin minsan kailangan ng mga papa at mommy ng ibang papa o mommy para hindi sila malungkot. Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya ng malakas. Malungkot ba siya? Ang lungkot ay ang nakikitang bahagi lamang ng malaking bundok ng yelo ng mga emosyon na pinipigilan niya na ibinabaon sa ilalim ng walang katapusang oras ng trabaho, mga pagpupulong at mga kasunduan. Ang Alcantara Holdings ay lumago ng husto sa ilalim ng kanyang pamumuno sa nakalipas na 2 taon dahil isinubsob niya ang sarili sa trabaho tulad ng isang taong kumakapit sa isang salbabida sa gitna ng karagatan. Oo, minsan nalulungkot ako, sa wakas, ay inamin niya, hinahaplos ang maitim na buhok ng kanyang anak na kamukhang-kamukha ng kay Elisa. Pero andyan ka, Tala. Ikaw ang pinakamaliwanag kong bituin. Napaisip si Tala, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng karunungang higit sa kanyang edad. Pero lagi kang nagtatrabaho, puna niya. Sabi ni Yaya Rosa, nagtatrabaho ka ng marami kasi tumatakas ka. Isa na namang turok ng konsensya ang tumagos kay Javier. Tama si Rosa, ang yaya. Tumatakas siya sa mga alaala sa katahimikan ng bahay, sa maliliit na bagay sa araw-araw na buhay na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng pagkawala ni Elisa. Minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng mga kalokohan, pag-amin niya na nagulat sa sariling katapatan. Pero ipinapangako ko sa iyo, Tala, tayong dalawa ay isang team. At walang trabaho, walang tao, walang anuman sa mundo ang makakapagbago niyan. Pero promise mo si mommy pa rin ang mommy ko. Giit ni Tala nang may pagpupumilit na siya lang ang may kaya. Pangako, matatag na sagot ni Javier. Si mommy ang palaging magiging mommy mo. Ang pag-ibig ay hindi nawawala, prinsesa. Nagbabago lang ito ng anyo. Tila nasiyahan si Tala sa sagot na iyon. Sumiksik siya sa ilalim ng kumot at lalo pang hinigpitan ang yakap sa kanyang oso. Ikuwento mo sa akin kung paano kayo nagkakilala ni mommy, hiling niya. Ito ang kanilang ritual bago matulog na kinalimutan ni Javier nitong mga nakaraang linggo. Gabi na, Tala. May maaga pa akong video call bukas at may pasok ka pa. Pagdadahilan niya ang kanyang isip ay kinakalkula na ang mga oras ng tulog na maari niyang makuha bago ang pagpupulong sa mga investor mula sa Singapore. Agad na sumimangot ang mukha ni Tala at kinamuhian ni Javier ang kanyang sarili sa pagiging dahilan ng kalungkutan nito. Sige na, ang maikling version lang. Pagsuko niya, humihiga sa tabi niya sa ibabaw ng kumot. Ang mommy mo ay nag-aaral ng architecture at ako ay nagbibigay ng lecture tungkol sa real estate development. Pero hindi mo siya napansin, agad putol ni Tala, nakabisado na ang kwento. Kasi abala ka sa iyong mahahalagang papeles. Napangiti si Javier sa pag-alala. Palaging sinasabi ni Elisa na kinailangan niyang literal na bumangga sa kanya para mapansin niya ito. At totoo iyon.
Abala sa kanyang mga dokumento, hindi niya napansin na lumiko ito sa isang sulok ng koridor ng unibersidad at pareho silang napasalampak sa sahig na papalibutan ng mga papel at mga plano. Tapos sinabi niya, hindi ba tumitingin sa dinadaanan ang dakilang Javier Alcantara? Pagpapatuloy ni Tala, ginagaya ang boses ng isang matanda na nagpangiti kay Javier. At natulala ka kasi si Mommy ang pinakamagandang babae na nakita mo. Ang pinakamaganda sa buong sansinukob. Pagtatama ni Javier kung saan ang sakit ay humahalo sa tamis ng alaala. Na may mga mata na kasing ganda ng sa iyo ngayon. Ngumiti si Tala, ang kanyang mga talukap ay nagsimulang bumigat. I love you, Papa. I love you more. Bituin ko, bulong ni Javier. Dahan-dahang hinalikan siya sa noo. Naiwan siya roon, pinapanood ang kanyang anak na makatulog na may halong pagmamahal at pagsisisi. Ilang beses na niyang ipinasa kay Rosa ang responsibilidad sa mga nakaraang linggo. Ilang gabi ang nasayang niya sa pagbabasa ng mga financial forecast, habang ang kanyang anak ay naghihintay na marinig ang kuwentong nagpapanatili sa alaala ng kanyang ina. Nang sa wakas ay lumabas siya sa silid ni Tala, ang katahimikan ng mansyon ay tumama sa kanya ng buong lakas. Ito ay isang magandang bahay, dinisenyo mismo ni Elisa bago siya nilamon ng sakit. Ngunit sa mga nakaraang taon ito ay naging isang musoleo kaysa sa isang tahanan. Sa kanyang opisina nagsalin si Javier ng isang basong whiskey at muling pinag-aralan ang mga dokumento para sa pulong kinabukasan. Ngunit ang mga salita ni Tala ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Promise hindi ka hahanap ng ibang mommy, na para bang kaya niyang isipin na palitan si Elisa. 5:30 ng umaga kinabukasan, ginising siya ng alarma sa sofa ng kanyang opisina. Mabilis siyang naligo at nagbihis, mekanikal na pumili ng isa sa maraming magkakatulad na madilim na suit na bumubuo sa kanyang wardrobe. Ang video call sa mga investor mula sa Singapore ay sinundan ng isang pulong sa mga arkitekto mula sa Dubai. Nang mamalayan niya tanghali na at hindi niya naisip si Tala mula pa noong almusal na hindi man lang niya nakasama dahil umalis siya bago pa ito magising. Pumasok ang kanyang assistant na si Carmen sa opisina. Sir Javier, narito po ang report na hinihingi ninyo tungkol sa property sa Intramuros, Ania, at tumawag po ang eskwelahan ni Tala. Nilalagnat daw po siya. Naramdaman ni Javier na gumuho ang kanyang maingat na binalak na araw. At ang meeting sa mga Chinese investors. Hindi po natin ito maaaring i-reschedule, sir. Lumipad sila dito para lang sa meeting na ito at aalis na bukas ng umaga, sagot ni Carmen. Maaari kong subukang tawagan si Ginang Vasquez mula sa nanny service para malaman kung mayroon silang available ngayon. Napabuntong hininga si Javier. Tayong dalawa ay isang team, sabi niya kay Tala. At heto siya ngayon naghahanap na naman ng mag-aalaga rito, habang isinasara niya ang isa pang kasunduan. Hindi pagpapasya niya na ikinagulat kapwa ni Carmen at ng kanyang sarili, isasama ko si Tala sa meeting. Sigurado po kayo, sir, tanong ni Carmen. Ang meeting sa El Encanto ay hindi eksaktong lugar para sa isang bata. Marunong si Tala sa publiko, giit ni Javier. At kailangan naming magkasama. Tumango si Carmen at sa kanyang profesional na mukha ay may bahagyang ngiti ng pag-apruba. 4:00 ng hapon hinintay ni Javier si Tala sa lobby ng mansyon. Papasigaw ni Tala bumababa sa hagdanan, suot ang isang asul na bestida na pinili ni Elisa para sa huling kaarawan na magkasama sila. Sabi ni Yaya Rosa, pupunta tayo sa isang magarbong restaurant. Tama, prinsesa, kumpirma ni Javier. May meeting si Papa pero naisip ko na baka gusto mong sumama. Tapos baka pwede tayong dumaan sa ice cream shop na paborito mo. Yung may bubblegum ice cream at colored sprinkles. Nagliwanag ang mga mata ni Tala. Promise hindi ka titingin sa phone mo palagi, seryosong tanong ni Tala. Natigilan siya sa tanong. Iyon ba ang imahe ng kanyang anak sa kanya? Isang amang laging abala, pangako, sagot niya. Ang gabing ito ay para sa atin. Nasiyahan si Tala at inilahad ang kanyang maliit na kamay. Pwede ba nating dalhin ang libro ko tungkol sa mga diwata? Baka mainip ako sa usapan ninyo tungkol sa malalaking numero. Tumawa si Javier, isang tunay na tawa na tila banyaga sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Siyempre,
At kung masyado kang mainip gawin mo lang ang ating secret signal. Seryosong tumango si Tala at 2 beses na hinawakan ang kanyang ilong ang kanilang lihim na senyales. Ang biyahe papunta sa restaurant ay nakakagulat na kaaya-aya. Masiglang ikinuwento ni Tala ang tungkol sa kanyang school project tungkol sa mga paru-paro at nalaman ni Javier na tunay siyang interesado. Ang El Encanto ay isa sa mga pinaka-eksklusibong restaurant sa Makati na matatagpuan sa isang makasaysayang gusali na sa kabalintunaan ay pag-aari mismo ni Javier sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Ito ang paboritong lugar ni Elisa kung saan nila ipinagdiriwang ang mga anibersaryo, ang kanyang pagbubuntis, mga promosyon, ang buhay. Mr. Alcantara, handa na po ang inyong mesa. Wala pa po sina Mr. Lee at Mr. Hanbati ng maitrede na ginagabayan sila sa isang liblib na mesa na may tanawin sa liwasan. Orange juice para sa kanya sa ngayon, sagot ni Javier, tinutulungan si Tala na umupo. Hindi mo pa ako dinala dito, puna ni Tala. Muling tinusok ng konsensya si Javier. Dinala ni Elisa si Tala dito ilang beses noong sanggol pa ito, ngunit syempre hindi na niya ito naaalala. Paboritong restaurant ito ni Mommy, paliwanag ni Javier. Pumupunta kami dito para sa mga espesyal na okasyon. So espesyal na okasyon ngayon, tanong ni Tala. Oo, taos pusong sagot niya, dahil magkasama tayo. Habang umiinom si Tala ng kanyang juice, isang matandang mag-asawa ang kumakain sa tahimik na pagkakasundo. Isang grupo ng mga ehekutibo ang tahimik na nag-uusap sa kabilang mesa at malapit sa bintana may isang pamilya na may 2 maliliit na anak. At noon niya ito unang napansin. Lumapit ito sa mesa ng pamilya na may isang mainit na ngiti. Siya ay isang dalaga, marahil mga nasa 30 taong gulang, na may buhok na kulay kastanyas na nakatali sa isang praktikal na ponytail na kasuot ng uniforme ng restaurant. Isang karaniwang waitress sa unang tingin. Ngunit mayroong kakaiba sa kanya. Lumuhod siya upang maging ka-level ng maliit na batang lalaki na tila magkakaroon ng tantrum. Hello, Kapitan, narinig ni Javier na sabi niya. Anong problema, mainit to at may mga berdeng bagay, sagot ng bata. Tumango ang waitress ng may seryosong mukha. Naiintindihan ko. Nakakaduda talaga ang mga berdeng bagay. Paano kung dalhan kita ng isang espesyal na kutsara laban sa mga berdeng bagay? May magic powers ito. Ginagawa nitong lasang pizza ang mga gulay. Nanlaki ang mga mata ng bata. Bumalik ang waitress na may dalang kutsara na may maliit na bituin na iginuhit ng marker sa hawakan. Ingat ka, napakalakas nito, babala niya. Sa pagkamangha ng lahat, kinuha ng bata ang magic spoon at nagsimulang kumain ng sopas. Hindi sinasadyang napangiti si Javier, humanga sa pagkamalikhain at empatiya ng waitress. Hindi ito isang pakitang tao para sa tip, kundi isang tunay na init. Papa, bumalik ang kanyang atensyon kay Tala. Puwede ba akong umorder ng spaghetti na may meatballs? Syempre, anak. Kapag may lumapit na para kunin ang order natin. Na para bang narinig siya, ang parehong waitress ay lumapit sa kanilang mesa. Magandang hapon po, bati niya, may ngiting abot hanggang sa kanyang mga matang kulay hazel. Ako po si Isabel at ako ang magiging waitress ninyo ngayong araw. Maari ko po ba kayong dalhan ng maiinom habang nagpapasya kayo? Saglit na natigilan si Javier. Mula pa noong panahon ni Elisa. Mayroong sigla sa babaeng ito na lubos na kabaligtaran ng katahimikang bumabalot sa kanyang buhay. Excellent choice, sabi ni Isabel kay Tala na parang biglang nawala si Javier. Alam mo ba, ang spaghetti ay mga ahas talaga na pinaamo ng mga Italian chef. Pero huwag kang mag-alala, hindi sila nangangagat. Humagikgik si Tala, isinara ang kanyang libro para ituon ang buong atensyon sa matandang ito na nagsasalita ng kanyang wika. Hindi totoo yan, bulalas niya, ngunit ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng kasiyahan. Talaga, sige, dadalhan kita ng pinakamasarap na hindi ahas na spaghetti sa buong restaurant. Deal, sang-ayon ni Tala. At tinapay po, gusto kong isawsaw ang tinapay sa sauce. Aba, isa kang dalubhasa, puri ni Isabel. Pinanood ni Javier ang palitan ng salita ng may paghanga.
Si Tala na karaniwang mahiyain sa mga estranghero ay tila namukadkad sa ilalim ng atensyon ni Isabel. At si Isabel naman ay hindi tinatrato si Tala ng may pagmamaliit kundi may tunay na paggalang at pagiging mapaglaro. Para po sa inyo sir, tanong ni Isabel bumaling sa kanya. Hihintayin ko na lang ang mga kasama ko bago umorder, sagot ni Javier. Ang kanyang tono ay automatikong naging mas formal. May nagbago sa mga mata ni Isabel na para bang napansin niya ang banayad na pagbabagong iyon. Tumango siya at umalis. Gusto ko siya, sabi ni Tala. Masayahin siya. Mukha nga siyang mabait, sang-ayon ni Javier. Bumalik si Isabel, dala ang mineral water at isang maliit na basket ng bagong lutong tinapay. Maluluto na ang spaghetti mo sa ilang minuto, sabi niya. Mahilig ka ba sa mga kwento, tanong niya, napansin ang libro tungkol sa mga diwata. Opo, paborito ko po ang kwento ng diwata na hindi naging bula ng dagat, seryosong paliwanag ni Tala. Magandang pilian, sabi ni Isabel. Pero ako, fan ako ni Mulan. Isang babaeng nagligtas sa lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na ibang tao. Mayroong tula doon, hindi ba napaisip si Tala? Si Javier naman ay nahuli ang sarili na pinapanood si Isabel ng may lumalaking pagka-curious. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang husay sa pakikitungo sa mga bata. Mayroong katalinuhan at lalim sa kanya. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Carmen, darating ang mga investor sa loob ng 5 minuto. Darating na po siguro ang mga bisita ninyo, puna ni Isabel. Gusto ninyo po bang ihain ko na ang pagkain ng bata ngayon o hihintayin natin silang lahat? Ngayon na pakiusap, sagot ni Javier, nagpapasalamat sa kanyang pagiging maalalahanin. Hindi nagtagal bumalik siya, dala ang isang plato ng spaghetti na inayos na parang isang nakangiting mukha. Ang mga meatballs ay mga mata at isang linya ng sarsa ang nagsilbing bibig. Napasigaw sa tuwa si Tala. Masyadong maganda para kainin. Pero masyadong masarap para hindi kainin, kindat ni Isabel. Saka mas maganda ka kaya hindi patas sa spaghetti kung hindi mo ito kakainin. Humalakhak si Tala at masiglang kinuha ang tinidor. Ngunit pagkatapos ng ilang subo naging halata ang kanyang hirap sa spaghetti. Dumudulas ang pasta sa tinidor. Bago pa man makialam si Javier, nasa tabi na niya si Isabel. Mukhang mayroon tayong maliit na problema sa spaghetti, sabi niya. Hayaan mo akong tulungan ka. Ang sumunod na nangyari ay lubos na nakapanghina kay Javier. Umupo si Isabel sa tabi ni Tala, hindi bilang isang empleyado ng restaurant, kundi bilang isang taong tunay na gustong tumulong. Kinuha niya ang tinidor, ipinakita kay Tala kung paano iikot ang spaghetti sa kutsara. At nang makitang nahihirapan pa rin ang bata, sinimulan niya itong subuan. Ganito rin ako pakainin ni Mami noong maliit pa ako, puna ni Tala sa pagitan ng mga subo. Bago siya lumipad papuntang langit, naramdaman ni Javier na parang naubusan siya ng hangin. Bihirang banggitin ni Tala si Elisa ng kusa. Ang ekspresyon sa mukha ni Isabel ay lumambot. Alam mo, pareho kayo ng ngiti, sabi niya kay Tala. Seryosong tumango si Tala. May mga litrato si Papa. Tinitingnan niya sila minsan kapag akala niya tulog na ako, tapos nalulungkot siya. Sa pagkakataong ito, ang suntok ay tumama diretso sa puso ni Javier. Nakita siya ni Tala sa mga sandaling iyon ng kahinaan. Naghagis ng mabilis na sulyap si Isabel kay Javier. At sa panandaliang pagtatagpo ng kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi inaasahan, pag-unawa. Lahat tayo ay nalulungkot minsan, sagot ni Isabel kay Tala. Lalo na kapag nami-miss natin ang isang tao. Pero alam mo ba, ang lungkot ay isa lang ibang anyo ng pag-ibig. Ibig sabihin nito napakahalaga ng taong iyon. Sakto noon lumapit ang maitre d'. Mr. Alcantara, narito na po ang inyong mga bisita. Tumayo si Isabel ng may kagandahang loob. Sa tingin ko master mo na ang spaghetti technique, anunsyo niya kay Tala. Lumingon siya kay Javier. Nandito lang po ako kung may kailangan kayo, sir. Nais niyang pasalamatan siya, ngunit bago pa man niya mahanap ang mga salita, nakaalis na si Isabel at 2 matikas na negosyanteng Asyano ang papalapit sa mesa. Ang pulong ay naging matagumpay. Si Tala sa kanyang karangalan ay kumilos ng mahusay. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kung saan naglilingkod si Isabel sa ibang mga mesa.
Nahuli rin ni Javier ang kanyang sarili na hinahanap ito ng tingin, nang mas madalas kaysa sa nararapat. Ang ganda ng anak ninyo, Mr. Alcantara, puna ni Mr. Lee nang matapos ang pulong. Siguradong ipinagmamalaki ninyo siya. Oo, sagot ni Javier. Siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon naramdaman niyang totoo ang bawat salita. Dinala ang bill. Hindi si Isabel ang nagdala nito. Nakaramdam si Javier ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Nasaan na po yung ate ng spaghetti, tanong ni Tala. Tapos na ang shift niya, iha, sagot ng maitre d'. Pero ipinabibigay niya ito sa iyo. Iniabot niya kay Tala ang isang paper napkin kung saan may iginuhit na isang diwata na nakaupo sa tabi ng isang mandirigma na malinaw na simulan. Sa ibaba nakasulat, para sa kaibigan kong si Tala mula kay Isabel, P.S. Hindi siguro ahas ang spaghetti. Hawak ni Tala ang drawing na parang isang kayamanan. Babalik ba siya bukas, tanong ni Tala. Si Isabel ay nagtatrabaho mula Martes hanggang Sabado, pangalawang shift, sabi ng maitre d'. Tumingin si Tala sa kanyang ama nang may pag-asa sa mga mata. Puwede ba tayong bumalik, Papa, tumango? Si Javier hindi man lang iniisip ang kanyang abalang iskedul. Siyempre, prinsesa. Habang palabas sila ng restaurant, nahuli ni Javier ang kanyang sarili na iniisip si Isabel. Hindi lamang ang kanyang natural na kagandahan o mainit na ngiti kundi kung paano niya naintindihan ang lungkot bilang ibang anyo ng pag-ibig. Papa, alam mo ba, sabi ni Tala habang paupo sa likod ng kotse. Sa tingin ko magiging magkaibigan sina Mommy at Isabel. Pareho silang marunong gawing masaya ang pagkain. Natigilan si Javier, pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Sa tingin ko tama ka, anak. Habang nagmamaneho ang tuper na si Federico patungo sa ipinangakong ice cream shop sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Javier na may gumigising sa loob niya. Hindi ito pag-ibig, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas simple at mas malalim pagkamausisa. At kasama ng pagkamausisang iyon ay isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang posibilidad na ang pagtupad sa kanyang pangako kay Tala ay hindi nangangahulugang isang buhay ng kalungkutan para sa kanilang dalawa. Dahil tulad ng sinabi ni Isabel, ang lungkot ay isa lamang ibang anyo ng pag-ibig. At marahil oras na para buksan ang pinto sa iba pang mga anyo nito. Isang linggo ang lumipas mula nang magkita sila sa El Encanto. Isang linggo kung saan nahuhuli ni Javier Alcantara ang kanyang sarili na iniisip si Isabel sa mga hindi inaasahang sandali. Hindi niya ito ugali ang magambala. Sir Javier, nasa linya po si Ginang Vasquez mula sa Nanny Service, anunsyo ni Carmen. Importante daw po. Ginang Vasquez, magandang umaga, bati niya. May problema po ba kay Yaya Rosa? Ikinalulungkot ko pong sabihin, sir, na si Rosa ay kinailangang umuwing bigla sa kanyang probinsya. Naaksidente po ang kanyang kapatid at hindi siya makakabalik sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo. Naramdaman ni Javier na nagsimulang gumuho ang kanyang maingat na binuong rutina. Mayroon ba kayong kapalit? Iyan po ang problema, sir. Peak season po at lahat ng aming mga yaya ay abala. Napahawak si Javier sa kanyang buhok. Ilang oras sa isang araw ang kailangan ninyong punan, tanong ni Carmen. 3 oras sa isang araw sa loob ng 2 linggo, kalkula ni Javier. Sir, kung papayagan ninyo akong magmungkahi, sabi ni Carmen. Ilang beses nang nabanggit ni Tala sa linggong ito kung gaano niya nagustuhan sa El Encanto. Hindi maintindihan ni Javier kung saan patungo ang usapan. Ang restaurant po ay 3 kanto lang mula sa paaralan ni Tala, paliwanag ni Carmen. Maaari po kayong magtrabaho mula roon habang kasama si Tala. Pinag-isipan ni Javier ang ideya. Hindi ito walang katuturan. At kung nandoon si Isabel, mabilis niyang pinutol ang pag-iisip. Hindi siya maaaring gumawa ng desisyon batay sa posibilidad na makita ang isang waitress na halos hindi niya kilala. Magandang ideya iyan, sa wakas ay sumang-ayon siya. Ayusin mo pakiusap. 3 araw sa linggong ito mula alas 3 hanggang alas 6. Naalala niya ang sinabi ng maitre d', si Isabel ay nagtatrabaho mula Martes hanggang Sabado. Martes, Huwebes at Biyernes, sagot niya, sinisikap na maging kaswal.
At Carmen, tiyakin mong parehong mesa iyon noong nakaraang linggo. Nang hapong iyon ng Martes, hinintay ni Javier si Tala sa labasan ng paaralan. Papasigaw niya, tumatakbo palapit sa kanya para yumakap. Nasaan po si Yaya Rosa? Ipinaliwanag ni Javier ang sitwasyon. Kaya tayong dalawa ang magkakasama ng mas madalas sa mga darating na linggo. Pupunta tayo kay Isabel, bulalas niya tumatalon sa tuwa. Ginawan ko siya ng drawing. Ang El Encanto ay tahimik ng hapong iyon. Sinalubong sila ng Maitre D' nang may parehong propesyonal na paggalang. Mr. Alcantara, binibining Tala, welcome back po. Dinala niya sila sa parehong mesa kung saan mayroon ng isang maliit na set ng mga pangkulay na lapis at papel para kay Tala. Suhestiyon po ni Isabel, paliwanag ng Maitre D'. Malapit na po siyang lumapit sa inyo. Naramdaman ni Javier ang kaba na katawa-tawa para sa isang taong pumipirma ng milyon-milyong kontrata. Ayan na siya, bulong ni Tala. At naroon nga si Isabel, kasing natural at maningning tulad ng naaalala niya. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagkakilala nang makita si Tala na masiglang kumakaway. Tingnan mo kung sino ang bumalik, bulalas niya. Ang paborito kong spaghetti expert. Kumusta ka na, Tala? Ginawan kita ng drawing, sagot ni Tala. Kinuha ni Isabel ang drawing. Ang ganda nito, ang galing mong iguhit ang ilong ko, at gusto ko kung paano mo iginuhit na nakangiti ang papa mo. Nagtama ang kanilang mga mata at naramdaman ni Javier ang init na gumapang sa kanyang leeg. Madalas siyang nakangiti nitong mga nakaraang araw po na niya. Minsan nakikita ng mga bata ang mga bagay na nakatago sa ilalim, sagot ni Isabel. Ako at si Papa ang magkakasama ng mas madalas ngayon, buong pagmamalaking inanunsyo ni Tala. Umuwi si Yaya Rosa, kaya dito kami pupunta para makapagtrabaho si Papa at makakain ako ng spaghetti at makita ka saglit, na nagulat si Isabel. Mabilis na lumipat ang kanyang tingin kay Javier. Hindi ito kasing simple ng paglalarawan ni Tala, paliwanag niya. Pansamantala lang ito habang naghahanap ako ng bagong yaya. Sa tingin ko ito ay isang mahusay na solusyon, taos-pusong sagot ni Isabel, at ang El Encanto ay masayang tatanggapin kayo, lalo na ang binibining ito na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa isang nakakagulat na kaaya-ayang rutina. Nagtatrabaho si Javier, gumuguhit si Tala, at si Isabel ay paminsan-minsang dumadaan. Walang maalala si Javier na nag-enjoy siya ng ganito sa isang araw ng trabaho. Sa isang punto habang abala si Tala sa isang puzzle, nagkaroon ng pagkakataon si Javier na makausap si Isabel ng sarilinan. Salamat sa lahat ng atensyon mo, sabi niya, lalo na kay Tala. Ngumiti si Isabel. Isa siyang kahanga-hangang bata. Nagliliwanag ang kanyang mga mata kapag pinag-uusapan niya ang mga bagay na gusto niya, tulad ng kanyang ina. Kusang lumabas sa bibig ni Javier ang mga salitang iyon. Nagulat siya na nabanggit niya si Elisa ng ganoon kanatural. Tila nakuha ni Isabel ang kahalagahan ng komento. Sinabi ni Tala na ang kanyang ina ay nasa langit na, sabi niya sa wakas. Siguradong mahirap iyon para sa inyong dalawa. Tumango si Javier, naramdaman ang pamilyar na bara sa kanyang lalamunan, ngunit hindi kasing sakit tulad ng dati. 2 taon na ang nakalipas. Cancer. Ikinalulungkot ko, sagot ni Isabel, at may katapatan sa kanyang mga salita. Sinabi ni Tala na isa siyang arkitekto. Oo, si Elisa ay napakagaling. Nagkakilala kami noong estudyante pa siya at nagle-lecture ako sa universidad. Siguradong isa siyang pambihirang babae, puna ni Isabel. Oo, ganoon nga siya, pagpapatibay niya na naaalala ang unang pagkikita nila ni Elisa nang may init hindi sakit. Ikaw, bigla niyang tanong. Palagi ka bang waitress? Tila hindi naman nasaktan si Isabel. Hindi, sagot niya na may mahiwagang ngiti. Marami na akong naging trabaho. Ito lang ang kasalukuyan kong trabaho, habang tinatapos ko ang isang personal na proyekto. Bago pa man makapagtanong si Javier, bumalik na si Tala, buong pagmamalaking hawak ang natapos na puzzle. Nang oras na para umalis, mukhang tunay na nalungkot si Tala. Babalik tayo sa Huwebes, di ba? Oo, at sa Biyernes din, tiniyak ni Javier. Nandito ba si Isabel? Nagtatrabaho ako mula Martes hanggang Sabado, sagot mismo ni Isabel.
Kaya tiyak na narito ako para tumanggap ng mas marami pa sa iyong mga magagandang drawing. Salamat sa lahat, sabi ni Javier habang paalis sila. Ginawa mong kaaya-aya ang isang posibleng mahirap na sitwasyon. Trabaho ko pong iparamdam sa mga tao na sila ay welcome, sagot ni Isabel. Gumagawa ka ng higit pa sa iyong tungkuling, giit ni Javier. At lubos ko iyong pinahahalagahan. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Isabel hanggang sa Huwebes kung gayon. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Tala, ginawa ni Javier ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Kinuha niya ang kanilang wedding album ni Elisa. Namimiss kita araw-araw, bulong niya sa litrato. Ngunit ngayon tumawa ako habang inaalala ka sa halip na umiyak. Sa tingin ko magugustuhan mo iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, si Isabel ay gising din, iniisip ang mayamang biyudo at ang kanyang kaakit-akit na anak na babae at nag-iisip kung nagkakamali ba siyang hayaan ang sarili na makaramdam ng kahit ano para sa kanila. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang halo ng rutina at pananabik. Mukhang iba kapuna ng kanyang partner at matagal ng kaibigan na si Daniel. Mas present ka. Dumating ang Huwebes. Sa pagkakataong ito, maingat na inihanda ni Tala ang mga drawing na gusto niyang ipakita kay Isabel, kabilang ang mga detalyadong larawan ng mga paru-paro. Napansin din ni Javier na mas pinag-isipan niya ang kanyang isusuot. Alam mo ba, kailangan muna nilang maging uod bago sila maging paru-paro, tanong ni Tala kay Isabel. Para silang namamatay pero hindi talaga nagiging ibang bagay lang sila. Magandang pag-iisip iyan, hindi ba, puna ni Isabel saglit na sumulyap kay Javier. Ang ideya na minsan kailangan nating ganap na lansagin ang ating sarili upang maging susunod na bersyon ng ating sarili. Ang Biyernes ay sinalubong ng isang malakas na ulan. Sa katapusan ng linggo, nag-isip si Javier ng lahat ng posibleng opsyon mula sa pinakamakatwiran hanggang sa pinakapadalos-dalos. Hindi pa niya sinasabi kay Tala ang tungkol sa nalalapit na pag-alis ni Isabel. Papa, pwede ba tayong magdala ng espesyal na bagay para kay Isabel ngayon, tanong ni Tala sa almusal. Bulaklak. Nagpapasaya sa mga tao ang bulaklak. Palaging sinasabi iyon ni Mommy. Pero mas magugustuhan ni Isabel ang mga makukulay na bulaklak, tiyak na sabi niya. Tulad ng mga paru-paro. Nang hapong iyon, dumating sila sa El Encanto, dala ni Tala ang isang maliit na bouquet ng mga makukulay na bulaklak. Mayroon kaming isang bagay para sa iyo, bulalas ni Tala, inaabot ang bouquet. Para sabihin na espesyal naming kaibigan ka. Ang sorpresa at emosyon ay dumaan sa mukha ni Isabel. Tala, sa wakas ay nasabi niya, ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kinuha niya ang bouquet at napansin ni Javier na mabilis siyang kumurap na para bang pinipigilan ang mga luha. Pinili ko sila kasi makulay sila tulad ng mga paru-paro, buong pagmamalaking paliwanag ni Tala, at ikaw ay isang taong paru-paro. Tumawa si Isabel. Perpekto ito. Tumingin siya kay Javier sa ibabaw ng bouquet, isang tingin na puno ng hindi masabing pasasalamat. Habang abala si Tala, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Javier na kausapin si Isabel. Hindi ko pa sinasabi kay Tala na aalis ka na, pag-amin niya. Tumango si Isabel. Naiintindihan ko. Kung gusto mo, maaari nating sabihin sa kanya ng magkasama. Kailan ka aalis? Ang flight ko ay sa Linggo, sagot ni Isabel. Sabado ang huling araw ko dito. Paano kung mag-dinner kayo dito sa Biyernes, mungkahi ni Isabel? Iyon ang huling gabi ng shift ko. Pagkatapos maaari nating kausapin si Tala at makapagpaalam ng maayos. Tumango si Javier, hindi alintana ang boses sa kanyang isipan na nagpapaalala kung gaano kasakit ang sandaling iyon. Perpekto iyan. Kinagabihan habang kinukumutan si Tala, narinig ni Javier ang isang hindi inaasahang tanong. Papa, namimiss mo ba si Isabel kapag hindi natin siya nakikita? Oo, matapat niyang sagot. Gusto kong kausap siya. Pinapagaan niya ang pakiramdam ko. Tumango si Tala, ako rin. Para siyang ginagawang hindi gaanong malungkot ang mga malulungkot na bagay. Isang espesyal na talento iyan, sang-ayon ni Javier. Kaya ni Mommy iyon, sabi ni Tala. At kaya mo rin, Papa. Kapag niyayakap mo ako. Naramdaman ni Javier na parang may bumara sa kanyang lalamunan.
Alam mo ba bukas magdi-dinner tayo kasama si Isabel? Iyon ang paraan niya ng pagpapaalam bago siya maglakbay. Saan siya pupunta sa isang lugar na tinatawag na Barcelona sa Spain. Tinanggap siya sa isang espesyal na programa para sa mga artist. Hindi na ba siya babalik? Kailanman iyon ang tanong na iniiwasan ni Javier na itanong sa sarili. Aalis siya ng ilang buwan, sagot niya. Pagkatapos noon hindi ko alam. Dumating ang Biyernes ng masyadong mabilis. Iginiit ni Tala na isuot ang kanyang paboritong bestida, isang lilang damit na may burda ng maliliit na paro-paro. Si Javier naman ay nagsuot ng isang mapusyaw na asul na polo. Dinala sila ng maitre d' sa isang maliit na pribadong silid kung saan may isang eleganteng mesa para sa tatlo na may mga nakasinding kandila at ang mga bulaklak na ibinigay nila kay Isabel. Papadate ba ito, seryosong tanong ni Tala? Natigilan si Javier. Bakit mo naman nasabi iyan? Kasi may mga kandila, bulaklak at suot mo ang maganda mong polo, paliwanag ni Tala. At medyo pula ang mukha mo na para kang kinakabahan. Hindi ito date, sagot niya. Isa itong paalam na hapunan. Tinitigan siya ni Tala. Pero gusto mo sanang date ito. Bago pa man siya makasagot, pumasok si Isabel. Sa unang pagkakataon hindi niya suot ang kanyang uniforme. Sa halip nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng berdeng bestida, ang kanyang buhok ay nakalugay. Natulala si Javier. Isabel, sigaw ni Tala, tumatakbo para yakapin siya. Ang ganda mo, parang diwata, tumawa si Isabel. At ikaw, ang ganda mo sa bestida mong may mga paro-paro. Tumingin siya kay Javier. Sana ayos lang itong pagbabago ng plano. Perpekto ito sa wakas, ay nasabi ni Javier, at napakaganda mo. Ang hapunan ay lumipas ng komportable. Nalaman ni Javier na si Isabel ay isang art restorer na dalubhasa sa mga pinta mula sa Renaissance. Ang programa sa Barcelona ay isang pagkakataon na magtrabaho sa ilan sa mga pinakamahalagang koleksyon sa Europa. Isa siyang doktor ng mga painting, bulalas ni Tala. Pagkatapos sinabi ni Isabel oras na para kausapin siya. Tala, dahan-dahang nagsimula si Javier, na aalala mo ba na sinabi kong aalis si Isabel? Oo, papuntang Barcelona, kumpirma niya. Nais kong magpaalam sa iyo ng maayos, sabi ni Isabel, dahil naging napakahalaga mo sa akin. Kailan ka aalis? Sa Linggo ng umaga. At hindi ka babalik sa loob ng 6 na buwan, tanong ni Tala. Tumango si Isabel. Nagsimulang sumimangot si Tala. Matagal iyon. Tulad ka ng isang paro-paro, biglang sabi ni Tala. Ang mga paro-paro ay lumilipad ng malayo para gumawa ng mahahalagang bagay, pero pagkatapos ang ilan ay bumabalik. Nagkatinginan sina Javier at Isabel na mangha sa karunungan ng obserbasyon. Perpektong paghahambing iyan, ngumiti si Isabel. At tulad ng paro-paro, balang araw babalik ako. Promise, tanong ni Tala. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para bumalik at bisitahin ka, maingat na sagot ni Isabel. At pansamantala maaaring tulungan ka ng papa mo na magpadala sa akin ng mga drawing mo sa email. Nasiyahan si Tala sa ideyang iyon. Mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi ni Isabel. Inaabot kay Tala ang isang maliit na kahon. Sa loob may isang maliit na pilak na kuwintas na hugis paro-paro. Para maalala mo na tulad ng mga paro-paro, ang ilang tao ay lumilipad ng malayo, ngunit palagi nilang dala ang alaala ng mga bulaklak na kanilang binisita, paliwanag ni Isabel. At ikaw, Tala, ang pinakamagandang bulaklak na nakilala ko. Bago sila umalis, iniabot ni Isabel kay Javier ang isang sobre na may kanyang address at numero ng telepono sa Barcelona. Ang biyahe sa kotse ni Javier ay tahimik. Nakatulog si Tala sa kanyang upuan. Ihahatid ni Javier si Isabel sa kanyang apartment. Kaya isa ka palang art restorer, sabi ni Javier. Hindi ko iyon inaasahan. Huminto sila sa harap ng kanyang gusali. Alam ko na ito ay maaaring maging kakatwa, sabi ni Javier. Tinitipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, pero gusto kitang makita ulit. Hindi bilang isang customer at waitress. Bilang mga tao, Javier, mahinang simula niya. Alam ko. Halos hindi tayo magkakilala. At aalis ka na. At marahil ay iniisip mo na nababaliw na ako. Hindi ko iniisip na nababaliw ka, putol ni Isabel.
Sa tingin ko ito ay biglaan, komplikado, at posibleng masakit. Paano kung pag-aalinlangang sabi ni Isabel bigyan natin ang ating sarili ng 6 na buwang ito, ikaw dito, kasama si Tala at ako sa Barcelona. At pansamantala kilalanin natin ang isa't isa, sa pamamagitan ng mga sulat, mga tawag. At kapag bumalik ako, kung pareho pa rin nating nararamdaman na mayroong isang bagay dito, maaari nating tuklasin ito. Sa tingin ko iyan ay isang mahusay na plano, sagot ni Javier. Hinawakan niya si Isabel at dahan-dahang hinalikan sa pisngi. Mag-ingat ka sa biyahe, Isabel. Ikaw din patuloy kang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay dito, sagot niya. Lalo na kasama si Tala. Habang nagmamaneho sila pauwi, naramdaman ni Javier ang isang kakaibang halo ng lungkot at pag-asa. Ito ay hindi isang katapusan, ito ay isang simula lamang. 6 na buwan ang lumipas. Sa abalang paliparan tumatalon-talon si Tala, hawak ang isang makulay na poster, "Welcome home, Isabel." Sa tingin mo makikilala niya ako? Papatanong ni Tala. Tumangkad ako ng 2 sentimetro. Siguradong makikilala ka niya agad, sagot ni Javier. Ang nakaraang 6 na buwan ay isang paghahayag. Ang kanilang mga email at video call ay naging mas malalim. Nakilala ni Javier ang tunay na Isabel. At nakilala niya ang tunay na Javier. Ayan na siya, biglang sigaw ni Tala, at naroon nga si Isabel, hinihila ang isang maliit na maleta. Nang makita niya si Tala, nagliwanag ang kanyang mukha. Binitawan niya ang kanyang maleta at ibinuka ang kanyang mga braso, saktong-sakto para salubungin ang batang tumatakbo palapit sa kanya. Ang aking maliit na paru-paro, bulalas niya, mahigpit na niyakap ito. Suot ko ito araw-araw, sabi ni Tala, ipinapakita ang kuwintas. Itinaas ni Isabel ang kanyang tingin kay Javier. Saglit silang nagtitigan. Welcome home sa wakas, ay sabi ni Javier. Mabutit nakabalik na, sagot niya. Hindi alintana ang ingay ng paliparan, lumapit si Javier at niyakap siya, isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi nila masabi sa loob ng 6 na buwan. Isang yakap na nagpapatunay na ang isang pagkakataon sa isang restaurant ay naging isang bagay na malalim at makabuluhan. Ngayon ano, na tanong niya. Ngayon, sagot ni Javier, kinukuha ang kanyang maleta sa isang kamay at ang kamay ni Tala sa isa pa. Uuwi na tayo. Tayong 3. Kinuha ni Isabel ang kabilang kamay ni Tala, binubuo ang isang bilog. Sa tingin ko perpekto iyan, sagot niya, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong simula. Habang naglalakad sila palabas, naaalala ni Javier ang araw sa El Encanto. Kung paano siya nabighani sa isang babaeng nagturo sa kanya na ang lungkot ay isa lamang ibang anyo ng pag-ibig at nagbukas ng pinto para sa kanyang sariling kwento ng pagbabago. Tulad ng mga paru-paro na labis na hinahangaan ni Tala, silang 3 ay dumaan sa kanilang sariling metamorphosis. At habang lumalabas sila sa sikat ng araw, naintindihan ni Javier na minsan ang katapusan ng isang kwento ay simula pa lamang ng isa pa na mas maganda.